Buong akala ni Maya ay inutusan lang siya ng kanyang tiyo Dante na pumunta sa bundok para kumuha ng halamang gamot na gagamitin nila para gumaling ang kanyang ina. Hindi alam ni Maya na kaya siyang inutusan ng kanyang amain ay dahil nakipagkasundo ito sa pinuno ng mga aswang na mangingilaw, kapalit ng halamang gamot na kailangan nila para gumaling ang kanyang ina. Hindi alam ni Maya kung gaano kapanganib ang bundok na kanyang pupuntahan, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagpunta. Nang malapit na siyang pumasok sa bungad ng bundok, ay bigla na lamang siyang tinawag ng kanyang nakababatang kapatid na si Esong. Laking gulat niya nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ng kanyang kapatid. Nagalit siya dahil alam niya na kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang amain kapag nalaman nitong sumama sa kanya ang anak. Wala namang nagawa ang dalaga, kundi ang isama na lamang si Esong dahil nandun na rin naman siya. Nag-aalala din kasi si Esong sa kapakanan ni Maya dahil alam ng binata kung gaano kapanganib sa loob ng bundok. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob, ay kung ano-ano ang sinasabi ni Esong tungkol sa mga kwento-kwento sa kanilang baryo na may aswang sa bundok. Pero hindi naman naniniwala doon si Maya dahil hindi pa naman siya nakakakita ng aswang. Nang masumpungan na nila ang halamang gamot, ay kaagad silang namitas. Hindi pa man sila tapos sa pamimitas, ay bigla na lamang silang may nakitang mga aswang. Dahil sa takot ay tumakbo sila para iligtas ang sarili sa mga mangingilaw. Pero hindi pa rin yun sapat dahil hindi naman sila marunong makipaglaban. Kaya sa huli ay nabihag sila ng mga ito at dinala sa kuta. Doon ay nalaman ni Maya mula sa pinuno ng mga aswang na si Kilas ang ginawa ng kanyang tiyo Dante. Nakaramdam siya ng galit para sa kanyang amain dahil ibinigay siya sa mga aswang. Dahil buong akala ni Maya ay tunay na anak ang turing sa kanya ng kanyang tiyo. Pero nang malaman niya kung ano ang ginawa nito sa kanya, ay mas napatunayan niyang mali ang kanyang inaakala. Nawala ng pag-asa si Maya na maliligtas pa sila sa kamay ng mga mangingilaw. Pero ilang oras lang ang nakalipas, ay dumating si Aling Rosa para sabihan sila ng mga plano sa kanilang pagtakas. At sinabi nitong kasama si Dante sa magliligtas sa kanila. Bago maghating gabi, ay kakainin na magkapatid ng mga mangingilaw. Kaya nag-isip ng plano si Aling Rosa para mailigtas sila. Binusog nila ang mga mangingilaw para makatulog ito ng mahimbing. Dahil ito ang kanilang kahinaan. Kaya nang makatulog ng mahimbing ang mga mangingilaw, ay kaagad silang binalikan nila Aling Rosa at ng kanyang tiyo Dante para iligtas sila. Habang tumataka sila ay bigla na lamang silang inatake ng mga mangingilaw. Sinundan sila nang malaman ng mga ito na nakatakas ang kanilang pagkain. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para lang makaligtas sa mga mangingilaw. Magtatagumpay nga kaya sila sa pakikipaglaban sa mga mangingilaw at sa pinuno nito? O matatalo sila at tuluyan na nga silang magiging pagkain ng mga aswang na naninirahan sa gubat? Pakinggan ang kwentong tampok ng inyong lingkod na si Dakilang Crisanto para sa araw na ito. Maya, lumalala na ang kondisyon ng nanay mo. Kailangan na natin siyang magamot. Hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Palala na ng palala. Tiyo, wala naman po tayong pera para madala si nanay sa ospital. Hindi na rin po umiepekto ang mga halamang gamot na pinapainom natin sa kanya. Ano pong gagawin natin? Hindi rin naman po sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke dahil sakto lang po yun sa pang-araw-araw nating pagkain. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Kapos din ang kinikita ko sa ilang trabaho na ine-extrahan ko. Wala na tayong pagpipilian pa. Kailangan na natin ng tulong ni Kilas. Kilas? Sino po yun? Albularyo po ba siya o doktor? Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Hindi mo naman kilala yon. Sige na, tapusin mo na ang paglalaba mo dyan. Alis muna ako.
pupunta ako sa bayan para mamili ng pagkain natin. Hahanap na rin ako ng extra pang trabaho na pwede kong pasukan para may pandagdag tayo sa gastusin dito sa bahay. May pera pa po ba tayo, Tiyo? Ubus na po kasi yung kinita ko kahapon eh. May natira pa naman ako. Kasya pa para sa 2 kilong bigas. Ang ulamin na lang natin mamayang gabi yung gulay na hindi nabenta. Kailangan natin magtipid para makaipon ng perang pampagamot sa nanay mo. Sige po, ako na lang ang bahala dito kay nanay at kay Esong. Magluluto na lang din po ako ng kakainin natin mamaya. O sige, mauna na ako. Esong, pumunta ka muna sa likod ng bahay. Kumuha ka ng panggatong. Lulutuan ko ng lugaw si nanay. Sige ate, bilisan mo ha. Ay ate, narinig mo ba yung tungkol sa aswang? Yung kwento nila Aling Buday? Sabi kasi niya, hindi na nakauwi ang asawa at anak niya nung pumunta sa bundok para maganap ng halamang gamot. Ilang araw na daw ang nakakalipas. Song, wala na akong panahon para makinig sa mga kwento mo. Marami pa tayong ginagawa, oh. Kailangan pa ni nanay ng gamot sa sakit niya na hindi natin alam kung ano. At isa pa, pwede ba tulungan mo na lang kami ni Tio Dante maghanap buhay? Ang laki-laki mo na pero wala kang ambag. Ang alam mo lang yatang gawin, kumain at maglakwatsa eh. Baka lang kasi mapunta dito sa atin ng aswang. Baka kainin tayong lahat. Ate naman, tumutulong naman ako kay tatay ah. Ayaw niya lang talaga akong isama minsan dahil hindi ko raw kaya yung ginagawa niya. Bakit hindi ka na lang tumulong sa akin magbenta ng mga gulay sa palengke? Alam mo naman kung gaano kamahal ang bilihin ngayon. Oo na ate, tutulong na ako sa iyo bukas sa palengke. Siguraduhin mo lang. Oo nga po. Pero ate, alam mo ba, yung sabi ni Aling Buday? Kumuha ka na nga lang ng panggatong, puro ka na naman aswang eh. Hindi ka na naman matigil sa kakaaswang mo. Wala kang ibang bukang bibig kundi aswang. Sinasabi ko nga lang eh. Ewan ko sa'yo, bilisan mo na. Tanging pagpapagamot lamang sa kanilang ina ang problema ng pamilya ni Maya. Hindi sila mayaman kaya kailangang magdoble kayod ng kanyang amain para may makain sila. Hindi rin nila kayang dalhin sa ospital ang kanilang nanay dahil wala silang perang pampagamot. Kinabukasan ay inutusan si Maya ng kanyang amain na pumunta sa bundok para kumuha ng halamang gamot. Wala na silang ibang panlunas na maibibigay sa kanyang ina kung hindi ang mga halamang gamot lang na ipinayo ng albularyo kay Dante. Tumaas na naman ang lagnat ng ina ni Maya, kaya kailangan na naman nilang painumin ng gamot. Maya, halika dito. May sasabihin ako. Ano po yun, Tio Dante? Alam mo naman ang parte ng bundok kung saan maraming tumutubong halamang gamot, di ba? Opo, pero masyado pong malayo dito yun. Bakit po? Galing ako sa albularya kahapon. Tinanong ko kung anong halamang gamot ang pwedeng ipainom sa nanay mo. Nakikita mo itong halaman na ito? Ibinigay niya ito para pagparesan. Marami kasing katulad ng dahon na ito kaya baka magkamali ka. Dalhin mo ito para maikumpara mo sa pipitasin mo, ha? Pupunta po ako sa bundok, Tio? Oo, wala namang ibang pupunta dun eh. May trabaho ako. Kailangan natin ng pera para madala sa ospital ang nanay mo. Hindi naman pwedeng si Esong. Alam mong aanga ngayon kapag inutusan. Baka malason pa nanay nyo. Tsaka siya magbabantay dito sa bahay habang wala tayo. Sige po. Madali mo lang malalaman ang halamang gamot kung yun na nga. Kasi kapag inilagay mo sa dilim at inilawan mo gamit ang flashlight, makikita mong iilaw yun. Kaya kinukuha yun kapag gabi kasi nagliliwanag kapag natatanglawan ng buwan. Yun na lang kasi ang isang solusyon natin sa karamdaman ng nanay niyo eh. Wala na tayong pagpipilian pa. Hindi po ba delikado dun sa parte ng bundok na yun, Tio? Maya, kailangan na magamot ng nanay mo. Kaya mo pa bang nakikita siyang nahihirapan? Ako kasi hindi ko na kaya eh. Yun na lang ang tangi nating paraan para magamot ang nanay niyo. Sige po, Tio. Naiintindihan ko naman po. Malayo-layo ang lalakarin mo kaya magdala ka ng pagkain at inumin. Magluto ka ng may baunin ka. Saka iwanan mo na rin ang pagkain ng nanay at kapatid mo bago ka umalis. Opo, Tio.
Ilang oras ang nakalipas ay naging buo na ang desisyon ni Maya na pumunta sa bundok para kumuha ng halamang gamot na kailangan ng kanyang ina. Nakakaramdam siya ng takot dahil mag-isa lamang siyang pupunta. Pero hindi niya na inintindi pa yon dahil ang mahalaga sa kanya ay makakuha ng gamot para sa kanyang ina. Naggagayak na siya ng mga dadalhin nang dumating ang kanyang amain. Maya, hindi ba sinabihan na kita kanina na pumunta na ng bundok? Bakit nandito ka pa rin? Kailangan na ng nanay mong makainom ng halamang gamot. Opo, Tiyo. Inaayos ko na lang po ang dadalhin ko papunta sa bundok. Baka po abutin ako ng gabi. Kailangan ko po magdala ng ilaw at pagkain. Kanina pa kita sinabihan eh. Ngayon ka lang kumikilos? Natatakot po ako, Tiyo eh. Ako lang mag-isa ang pupunta dun. Baka kung mapano po ako. Maya, ikaw na lang ang pwedeng pumasok sa gubat dahil kung kami ni Esong ang aalis, sinong maiiwan dito sa nanay nyo? Ikaw? Hindi mo naman kayang buhatin ang nanay mo kapag nagkaproblema. Alam ko naman po, Tiyo. Ito na nga po, aalis na ako. Hindi na natin kayang dalhin sa ospital ang nanay nyo dahil wala tayong pera. Tanging halamang gamot na lang ang pag-asa natin. Kaya umalis ka na ngayon para makabalik ka kagad. Opo, Tiyo. Kayo na lang din po magsabi kay nanay na aalis muna ako para kumuha ng halamang gamot. Baka po kasi hanapin niya ako eh. Oo, ako na ang magsasabi sa kanya. Mauna na po ako, Tiyo. Maya, mag-iingat ka ha. Kung ano man ang marinig o makita mo sa bundok, huwag mo nalang pansinin. Opo, Tiyo. Napahinga ng malalim si Maya bago siya lumabas ng kanilang bahay. Alam niya sa sarili na delikado ang kanyang pupuntahan. Alam niya rin ang mga kwento tungkol sa bundok na kanyang tatahakin. Pero hindi naman siya naniniwala sa mga yon. Dahil hindi pa niya nakikita o nararanasan ang mga kwentong kanyang naririnig. Nagpatuloy na sa paglalakad si Maya hanggang sa makarating siya sa bungad ng bundok na kanyang pupuntahan. Alam niya sa sarili na malayo ang bundok. Pwede siyang abutin ng ilang araw bago makabalik. Lalo pat hindi niya kabisado ang daan papasok at palabas ng bundok. Tanging lakas lang ng loob ang kanyang dala. Iniisip niya na lang na para sa kanyang ina ang kanyang ginagawa. Para sa gamot ni nanay, kailangan ko magpakatatag. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Kaya kong lumabas ng buhay sa bundok na to at kukuha na ako ng maraming halamang gamot na itatanim sa bakuran namin para hindi na ako laging uutusan ni Tiyo na umakyat dito. Ay, hindi ka dapat matakot, Maya. Alam kong malakas ka. Kaya mong harapin lahat ng laban kung sakali mang mapalaban ka. Ate Maya, sandali! Sasama ako sa'yo! Hintay mo ako, ate! Song, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Alam ba ni Tio Dante na sumunod ka sa akin? Sasama ako sa'yo, ate Maya. Ang totoo niyan, kanina pa kita sinusundan. Baka kasi pabalikin mo ako sa bahay pag nagpakita ako kaagad sa'yo eh. Gusto ko sumama sa'yo sa bundok. Tutulong ako sa paghahanap ng halamang gamot na sinasabi ni tatay. Song, hindi ka pwedeng sumama. Magagalit si Tio Dante kapag nalaman niyang sumama ka sa akin. Bumalik ka na sa bahay, hindi ka pwedeng sumama. Delikado din sa pupuntahan ko. Doon ka na lang sa bahay. Ate Maya, baka mapahama ka sa gubat. Malayo pa naman yun dito sa bahay natin. Narinig kong sabi ng mga kaibigan ko, delikado daw dun eh. Hindi ako papayag na ikaw lang mag-isang pupunta dun. Si tatay naman kasi, alam niyang babae ka tapos ikaw pa ang pinapunta. Pwede naman kasi kaming dalawa. Song, kaya ko naman yun. Wala ka bang tiwala sa ate mo? At saka, pwede ba? Duwag ka rin naman no. Huwag ka na makulit. Umuwi ka na sa bahay dahil hindi ka rin naman marunong makipaglaban. Hindi mo rin ako maipagtatanggol. Magiging sagabal ka lang sa lakad ko kapag nagkataon. Sa'yo meron, pero sa mga aswang dyan sa loob ng gubat, pati yung mga mababangis na hayop, wala akong tiwala sa kanila, ate. Anumang oras, pwede ka nalang kainin kapag nagkataon. Di ka pa naman marunong lumaban. Kaya ko silang labanan, lalaki ako eh. Hindi ako duwag, okay? At pangako ko, ate, hindi ako magiging sagabal sa lakad mo. Tutulong ako sa'yo at hindi rin ako magiging pasaway, promise. Sus, ikaw marunong ka lumaban? Ipapakain ko sa leon ng braso ko kapag lumabang ka sa sinasabi mong aswang.
Kaya mong labanan ng mga mababangis na hayop kagaya ng leon, tigre, ahas. At saka, hindi totoo ang aswang, Esong. Kwento lang yun ng mga matatanda para takutin ang mga bata na lumabas. Para manatili lang sila sa bahay lalo na kapag madilim. Hindi na tayo bata para matakot pa dun. Totoo yun, Ate Maya. May mga tao na pumasok dyan sa bundok na hindi na nakalabas ng buhay. Kaya walang pumupunta dyan eh. Umuwi na lang kaya tayo. Tapos sabihin natin kay tatay na wala na tayong nakuhang halamang gamot. Naniwala ka naman sa mga kwentong yun. Mabuti pa, Esong, umuwi ka na. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Huwag ka nang makulit dahil matatamaan ka talaga sa akin. Hindi ako uuwi hanggat wala akong nakukuhang gamot ni nanay. Hindi ako alis dito, ate. Bahala ka dyan. Gusto kong sumama sa loob ng bundok para makasiguro akong ligtas ka. Esong, tumayo ka nga dyan. Marumi yung lupa, bakit ka umupo dyan? Tumayo ka na, Esong, at umuwi ka na sa bahay. Baka hinahanap ka na doon ni Tio Dante. Yari ka talaga kapag nakauwi tayo. Baka wala rin siyang katulong kay nanay. Pasamahin mo na kasi ko, Ate Maya. Wala na rin naman magagawa si tatay, nandito na ako. Ilang araw ko kayang pwedeng mawala tapos baka mamaya hindi ka na makabalik. Kaya mabuti na tong kasama mo ko para mapoprotektahan kita. Nagdala rin ako ng asin na pwede nating gamitin panlaban sa mga aswang. Asin? Seryoso ka ba? Ay nako, Esong, ikaw ang magpapaliwanag kay Tio kapag nakabalik na tayo ha. Baka ako na naman ang pagalitan nun. Alam mo naman ang ugali nun, mas madaldal pa siya kaysa kay nanay. Oo ate, ako nang bahala dun. Para sa gamot ni nanay, kailangan natin pasukin ang bundok na yan. Kahit na delikado. Bahala na. Sana lang talaga hindi totoo ang aswang para hindi tayo magkaproblema. Ang kulit mo talaga, tara na nga. Para hindi tayo maabutan ng gabi sa paghahanap ng halamang gamot na yon. Ano bang itsura nun ate? At saka bakit parang ngayon ko lang narinig ang halaman na yun? Ang sabi sa akin ni Tio Dante, kapag gabi daw lumiliwanag yun kaya madali natin makikita. Nasa iisang lugar lang daw kasi ang halamang gamot na yun. Pero mahirap daw hanapin kasi malaki ang bundok. Paano naman kaya natin yun makikita, ate? Sa pagkakaalam ko kasi malayo pa daw yun. At saka may narinig din akong sabi-sabi na may nagbabantay daw dun. Kaya hindi tayo makakakuha basta-basta. Saka hindi naman natin alam ang itsura ng halaman na yun eh. Nagbigay ng isang dahon si Tio para gamitin natin para maikumpara sa pipitasin natin. Oh, nakakuha na pala si tatay ng halamang gamot eh. Bakit ka pa uutusan? Alangan namang isang inom lang ni nanay, gagaling na siya. Gamitin mo nga ang utak mo. Natural, ilang araw niyang iinumin yun kaya kailangan natin kumuha ng marami para may nakaimbak tayo. Alam mo, napakadaldal mo. Umuwi ka na nga lang kaya. Ito naman, ayaw mo nun. Hindi ka maiinib sa paglalakad kasi may kasama ka madaldal. Anong oras ba tayo makakauwi nito, ate? Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nakikita ang halaman na yun. Tandaan mo, sa atin nakasalalay ang buhay ni nanay. Kapag hindi tayo nakakuha ng halamang gamot, hindi gagaling si nanay. Kaya kailangan natin makuha ang halaman na yon kahit na anong mangyari. Kahit sino pa nagbabantay na yon, kailangan natin makiusap sa kanya na kailangan natin ng gamot na yon. Yun na lang ang makakatulong sa atin. Hindi daw tao ang nagbabantay doon, Ate Maya. Mga aswang daw sila. Basta ate, wag kang lalayo sa akin ha. Wag mo rin akong iiwan. Yan ka na naman sa mga aswang eh. Hindi nga totoo yan. O basta, dapat lagi tayo magkasama. Oo naman. Basta ikaw ang bahala magpaliwanag kay Tio pagbalik natin sa bahay ha. Ako nang bahala dun. Patuloy na naglakbay si Maya at ang kanyang kapatid na si Esong. Walang kaalam-alam ang dalawa sa panganib na pwede nilang kaharapin sa loob ng gubat. Hindi alam ng dalawa na malaki ang panganib na kanilang kakaharapin. Dahil bukod sa mga mababangis na hayop, ay may iba pa silang kakaharapin na mas mababangis kesa sa mga ito. Habang patuloy na naglalakad ang magkapatid, ay hindi na nila namamalaya ng oras. Dahil sa mga punong halos tumatakip na ang malalagong dahon sa mga sanga na kanilang nilalakaran, ay normal na lang din ang madilim sa paligid. Hanggang sa nakakaramdam na rin ng gutom ang dalawa. Huminto sila sa isang malaking puno na may malalaking ugat na nakaalsa sa lupa.
Naupo sila sa ugat para magpahinga at kinain ang dala nilang pagkain. Maya-maya ay may narinig silang kalusko sa paligid. Hindi nila alam kung ano yon, kaya bahagya silang nakaramdam ng kaba. Ate Maya, ano yun? Bakit ang ingay? Sabi ko naman sa'yo may aswang dito eh. Tumahimik ka nga. Baka hayop lang yun na naglalakad. Walang aswang dito, naintindihan mo? At saka, ang sabi ni Tiyo sa akin, kapag may narinig daw o nakita, huwag na lang daw pansinin. Baka mapahamak pa tayo lalo. Paano kung aswang yun ate? Anong gagawin natin? Hindi naman tayo marunong lumaban eh. Asin lang din ang dala ko. Ang lakas mo mag-alala sa akin kanina tapos ngayon ikaw pang mas takot. Mabuti pang hindi ka na lang talaga sumama eh. Yung asin na dala mo para lang dito sa saging na baon natin. Diyos ko naman, saan mo nalaman na ang asin ang panlaban sa aswang? Kasi naman ate, nag-aalala lang talaga ako sa iyo eh. Alam mo, mas maganda talagang hindi ka na sumama sa akin eh. Ang ingay-ingay mo, puro ka aswang. Sabi ngang walang aswang dito. Sa gabi pa naman sila lumalabas ate. Asin lang ang dala ko dito. Nakalimutan kong dalhin yung itak ni Itay sa bahay. Ewan ko sa'yo. O ayan, isaksak mo sa bibig mo yung mga pagkain na yan para tumigil ka na sa pagsasalita. Nakakarindi ang kakaaswang mo eh. Paano nga ate kung may aswang talaga dito? Bahala ka dyan. Lalabanan ko sila kahit na anong mangyari. Kaya pwede ba tumahimik ka na? Naiinis na ako ha? Ate Maya, may tao sa likod mo. Hay nako, hindi mo ako matatakot Esong. Alam ko yung style mo, luma na yan. Totoo nga ate, may tao sa likuran mo. Umayos ka Esong ha, hindi magandang biro yan. Tayong dalawa lang ang tao dito ngayon sa bundok kaya umayos ka. Tignan mo kasi ate. Wala naman eh, buwisit ka talaga. Sarap mong ampasin ng paulit-ulit. O di ba natakot ka rin ate Maya? Kunwari ka pa matapang, duwag ka rin naman pala. Ewan ko sa'yo, tapusin mo na nga yung pagkain mo. Kailangan na natin makita ang halamang gamot na yun. Ate, di ba sabi mo nagliliwanag ang halaman na yun kapag madilim? Hindi kaya yun na yun? Ate, ang daming halaman na nagliliwanag. Ha? Tara nga, lapitan na natin. Tignan natin kung yan na nga. Tara, nasa na bang daon na dala mo? Nandito sa bag, sandali kukunin ko. Patingin nga. Mukhang pareho nga ng dahon. Dito lang pala natin makikita. Hindi na natin kailangan lumayo pa. Ayos. Song, yan na nga yun. Bilisan mo, kunin na natin. Ate, ang gaganda nila. Nagliliwanag na para mga paru-paro. Ganito pala kaganda ang halamang gamot na to. Kaya pala napakabisa na gamot nito. Lahat ng karamdaman napapagaling. Siguradong matutuwa nito si tatay. Mapapagaling na natin si nanay. Akin na yung lalagyan. Kumuha na tayo na marami para hindi na tayo bumalik pa rito. Magtanim na rin tayo sa bahay. Tama ate Maya. Para kapag may sakit tayo, hindi na natin kailangan pamangamba kasi may tanim na tayong halamang gamot na to. Makakatulong na rin tayo sa baryo natin. Kukuha na rin ako ng pwedeng itanim. Mabuti pa, bilisan mo na lang dyan. Kumuha ka na ng marami. Sigurado akong hinihintay na tayo sa bahay para makainom na rin si nanay. Sana nga talaga ate, gumaling na si nanay para naman wala na tayong problema. Gagaling siya, kaya kailangan na natin magmadali. Sana makabalik tayo kaagad sa bahay at hindi tayo maligaw ngayon. Habang patuloy na namimitas ng halaman ng magkapatid, ay may napansin si Esong sa hindi kalayuan na parang may taong nakatayo at matalim na nakatingin sa kanila. Hindi rin maiwasang matakot ni Maya nang sunod-sunod ang kanilang narinig na kaluskos. Sadyang ibang-iba yon sa una nilang narinig nung sila ay kumakain. Naninindig ang kanilang mga balahibo dahil sa takot. Dahil palapit na ng palapit ang ingay. Nakakarinig din sila ng atungal na palakas ng palakas. Malakas ang kutob ni Maya na hindi lamang iisa ang masasamang nilalang na yon. Dahil sunod-sunod na ang kanilang naririnig. Napahinto na rin ang dalawa sa pamimitas ng halamang gamot dahil mas pinangunahan sila ng takot. Tumayo sila at pinagmasdang mabuti ang kanilang paligid. Takot na takot ang dalawa na maging ang kanilang hawak na lalagyan ng halamang gamot
ay kanilang nabitawan. Ate, natatakot na ako. Sino sila? Hindi ko alam, pero hindi ko sila makilala dahil madilim. Ate, parang may nakatayo dun oh. Parang tao. Song, walang tao dito maliban sa atin. Sa takot ng mga kababaryo natin sa lugar na to, hindi sila kailanman aakyat ng bundok. Ate, anong gagawin natin? Natatakot na ako. Pagbilang ko ng 3, tatakbo tayo. Naiintindihan mo? Sige ate. 1, 2, 3, takbo na! Bilisan mong tumakbo, Esong, baka maabutan tayo! Ate, dun tayo sa malaking puno, bilis! Esong, nararamdaman ko sila sa likuran natin. Bilisan natin! Ang bibilis nilang tumakbo, ate. Paano na tayo nito? Dito tayo sa damuhan, yumuko ka. Hindi nila tayo pwede makita. Hawakan mo itong kahoy. Pag may lumapit sa'yo, hampasin mo. Nakakatakot ang itsura nila, ate. Ang tatalas ng kanilang mga kuko. Ang haba ng mga buhok nila. Pati mga ngipin nila ang tutulis. Nakakatakot. Huwag ka maingay, baka marinig ka nila. Tanggalin mo ang kamay mo sa bibig ko, ate. Hindi ako makahinga. Esong, takbo! Saan tayo pupunta, ate? Hindi sila umihinto sa pagtakbo. Buisit, banginandaan. Saan tayo pupunta? Sandali, nag-iisip pa ako ng pwede nating daanan. Ate, nandiyan na sila. Ha? Bahala na. Talon! Ate Maya! Nasaan ka? Halika dito. Hindi nila tayo dapat makita. Dito lang tayo sa tubig. Ate, ayoko sa kanila. Baka patayin nila tayo. Hindi nila tayo makukuha. Sisiguruhin ko makakauwi tayo ng buhay. Diyan ka lang. Sisilipin ko kung nandyan pa sila. Ate, mag-ingat ka. Oo. Esong! Bitiwan niyo ako! Ate Maya, tulungan mo ako! Esong! Bitiwan niyo siya! Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Bitawan niyo ang kapatid ko! Ano ba? Ate, sa likod mo! Halimaw! Ate Maya, malalakas sila! Hindi ako makawala sa pagkakahawak! Kainis! Bitiwan mo ang kapatid ko! Kung hindi papaluin kita nitong kahoy! Bitiw! Ate, sa likod mo may halimaw pa! Huwag kang lalapit! Subukan mong lumapit! Lumayo kang pangit ka! Ate, takbo na! Esong, paano ka nakawala doon? Sinunto ko sa mata, kadiri nga eh! Takbo na, bilis! Kumuha ka ng sanga ng kahoy kapag may nakita ka na pwede mong gamitin panlaban sa kanila. Huwag kang titigil sa pagtakbo. Ang bibilis silang kumilos. Pwede na to, Ate Maya. Matibay na siguro tong kahoy na to. Esong, sa harapan mo. Apasin mo ng kahoy, bilis. Ate, hindi kaya. Hala, nahuli ako. Bitiwan mo ako. Ate, tulong. Esong! Sa likod mo, ate. Huwag kang papayag na mahuli. Ay, buwisit. Sabi na huwag kang papahuli. Wala na, huli na. Bitiwan niyo kami. Huwag ka na magwala. Mapapagod ka lang, ate. Patuloy na nagpupumigla sa magkapatid sa pagkakakapit sa kanila ng mga kakaibang taong hindi nila kilala. Hindi man lang nagsasalita ang mga ito. Ang tanging naririnig lamang nila ay ang ungol na akala mo'y nag-uusap na sila lamang ang nagkakaintindihan. Hindi maiwasang maiyak ng magkapatid nang lumapit sa kanila ang iba pang kasamahan ng mga nilalang. Patuloy silang inaamoy ng mga ito. Pati ang mahabang buhok ni Maya ay naputol ng matalim na kuko nang hawakan ng isang nilalang. Tila gutom na gutom ang mga nilalang na yun at takam na takam sa kanila. Hindi na alam ng dalawang magkapatid ang kanilang gagawin. Buhat-buhat pa rin sila ng mga nilalang habang naglalakad. Hindi naman matigil si Esong sa kaiiyak dahil natatakot siyang may gawing masama sa kanila ang mga halimaw. Naniwala na si Maya na totoo ang mga kwento sa kanilang baryo tungkol sa mga aswang sa bundok. Hindi niya akalain na makikita niya mga ito at nanganib pa ang kanilang buhay. Maya-maya ay nakarating sila sa isang lugar. Kitang-kita ni Maya kung gaano karami ang naghihintay sa kanila. Ibinaba sila malapit sa nag-aapoy na siga. Itinali ang kanilang mga kamay pataas sa isang kawayang nakatusok sa lupa.
Maging ang mga bibig nila ay nilagyan din ng tali para hindi sila makasigaw. Ilang minuto lang ang nakalipas ay may bigla na lamang dumating. Lahat ay natahimik nang tumapak ang nilalang na yun sa lupa. May dala itong mahabang kahoy na ginagawang tungkod. Mukhang malinis na tao ang itsura ng bagong dating. Hindi kagaya ng iba na mukhang sa kuweba naninirahan ng matagal na panahon. Inutusan nito ang ilang nilalang na ilipat sa kulungang gawa sa kawayan ng magkapatid. Ito na ba ang sinasabi nilang mga aswang? Bakit mukhang mga tao pa rin sila? Akala ko ba ang aswang mahahaba ang daliri, mga kamay at paa, at higit sa lahat pangit ang itsura? Pero bakit sila parang tao lang din na nanirahan lang sa bundok ng matagal, kaya naging ganyan ang itsura? At bakit ang dami nilang nandito? Tribo ba to ng mga aswang? Kainis, kung tama man ang inala ko, kailangan namin makatakas ng kapatid ko sa lalong madaling panahon. Hindi kami pwedeng magtagal dito. Magandang gabi mga mahal naming bisita. Mukhang masarap ang aming magiging handa sa bilog na buwan. Swerte naman ang pagdating nyo. Itinapat pa talaga sa aming ritual. Nagtatagalog siya, nagsasalita siya, pero bakit yung mga kasama niya hindi? Tao rin ba sila? Pero hindi namin sila kamuka. Ibang-iba ang kanilang itsura sa amin. Ritual? Anong ritual ang sinasabi niya? Handa? Kami bang tinutukoy niyang handa? Kami bang kakainin nila? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Maya. Ha? Paano niya ako nakilala? Mukhang ikaw nga si Maya. Hindi nga nagsisinungaling si Dante. Maganda ka ngang talaga. Si Tio? Kilala niya si Tio? Pero paano? Paano niya nakilala si Tio? Aswang din ba siya? Alam niya bang mangyayari to? Pero bakit? Bakit niya kami inuli kung kilala niya si Tio? Alam nyo, hindi dapat kayo pumunta sa lugar na to. Hindi nyo ba naririnig ang mga kwento-kwento tungkol sa mga mangingilaw? Dahil kahit nasa bayan ako, naririnig ko ang kwento tungkol sa amin. Buong akala ko ay si Maya lang ang pupunta dito. Hindi ko akalain na may kasama ka pala. Mabuti na rin dahil nagugutom na silang lahat. Tamang-tama rin ang pagdating nyo. Dahil halos 1 buwan na silang hindi nakakakain ng tao. Kahit na hindi mo pa oras, Maya. Ang kulit talaga ni Dante. Ang sabi ko sa kanya, ako ang kukuha sa'yo. Hindi ikaw ang pupunta dito. Pero dahil nandito ka na rin, edi mas masaya. Paano ba ako makakasalita dito? May tali ang bibig ko. Gusto ko na siyang sigawan ng sigawan. Ang dami na ring tanong sa utak kung kailangan ng kasagutan. Hindi mo ba alam na may kasunduan kami ng Tio Dante mo? Kapalit ng halamang gamot na kinukuha nyo kanina, inialay ka niya dito sa tribo namin. Ibig sabihin, gagawin namin ang lahat ng pwede namin gawin sa'yo dahil amin ka na. Swerte lang namin dahil may pabuya pang isa. Gusto mo ba magsalita? Mukhang kanina nyo pa ako sinisigawan sa utak nyo eh. Huwag mo kong tinitignan ng ganyan. Alisin natin yung tali sa bibig mo. Sige, magsalita ka. Paano mo nakilala si Tio Dante? Oh, hindi niya pa talaga sinabi sa'yo ang totoo? Anong kasunduan? Bakit niya ginawa yun? May kasunduan kami ng Tio Dante mo. Ibibigay ko ang halamang gamot na kailangan niya para sa nanay mo kapalit mo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Simple lang ang sagot. Ibinigay ka na niya sa amin. Pagkain ka na namin, Maya. Wala ka nang magagawa dahil may kasunduan na kami ng amain mo. Hindi niya magagawa yun. Hindi totoo yan. Esong, hindi totoo yun? Huwag ka umiyak dyan. Hindi totoo ang sinasabi niya, di ba? Wala siyang alam, Maya. Tanging kami lang ng Tio Dante mo ang may usapan. Ano bang kailangan niyo sa akin? Kung kakainin niyo ako na lang. Huwag niyo na idamay ang kapatid ko. Pauwiin niyo na siya. Pakawalan niyo na kami. Hindi maaari. Kapag pinakawalan ko siya, maaari pa rin siyang mamatay sa loob ng gubat. Hindi lang kami ang narito sa gubat, Maya.
Marami kami. Kaya mabuting kami na lang ang makinabang sa inyong dalawa. At hindi ko rin hahayaan na makatakas kayo ngayon sa lugar na ito. Dahil kayo na lang ang natitirang solusyon namin para lalo kaming pagpalain ng Diyosa ng buwan. Pero ako lang ay ibinigay ni Tio Dante. Hindi kasama ang kapatid ko. Ang mali mo lang, isinama mo siya. Huwag kang mag-alala, hindi rin naman magtatagal ang paghihirap nyo. Mamayang hating gabi namin kayo kakainin. May oras pa kayong natitira. Kailangan lang nating hintayin ang pagtama ng bilog na buwan sa gitna na to. Hudyat na pwede na namin kayong kainin. Pakawalan niyo kami, hindi kami pagkain! Nawawalan na ako ng pag-asa. Paano kami makakatakas sa lugar na to? Ang daming aswang na nakapaligid sa amin na anumang oras sasakmalin kami at kakainin. Bakit ba nangyayari sa amin to? Ano bang ginawa kong kasalanan para mangyari to? Puro kabutihan lang naman ang ginagawa namin, pero bakit? Tio Dante, paano mo nagawa sa akin to? Bakit? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya nagawa yun. Para lang ba sa halamang gamot? Nakuha niya akong ialay sa tribo ng mga aswang. Hindi naman yata tama yun. Maling-mali ang ginawa niya. Nagpupumigla sina Maya at Esong nang tumalikod si Kilas. May humawak sa magkabilang braso ng dalawa at pilit na pinapalakad papunta sa isang kulungan ng kahoy na pinalilibutan ng tinik. Pabagsak silang ipinasok doon at kaagad na pinalibutan ng mga mangingilaw. Kitang-kita ni Maya kung gaano kasabik ang mga ito na kainin sila. Kahit mga bata ay pilit silang inaabot sa kulungan. Para lang hindi sila mahawakan ng mga ito, ay pumunta sila sa gitna at doon umupo. Tahimik namang umiiyak si Esong dahil sa takot. Ramdam na ramdam ni Maya ang panginginig ng kanyang kapatid. Malima na magkaroon ng galit sa kanyang amain, ay hindi niya maiwasan. Dahil buong akala niya ay tanggap siya nito bilang anak sa unang asawa ng kanyang ina. Pero dahil sa nangyari ngayon ay mas naintindihan na ni Maya kung bakit yun nagawa ng kanyang Tio Dante. Kahit pa ang rason ay ang kanyang ina, hindi pa rin tama na ipamigay siya nito sa mga aswang. Ilang oras nang nakaupo sa gitna ng kulungan sina Maya at Esong. Ang ilan sa mga mangingilaw ay umalis na dahil wala silang mapapala. Hindi sila pwedeng galawin ng mga ito dahil pinagbawalan sila ng kanilang leader. Hanggang sa nagtipon-tipon ng mga nilalang at nag-usap-usap sa lengguaheng hindi maintindihan ni Maya. Lumipas ang ilang minuto ay nakatulog ang dalawa. Nagising si Maya nang may yumuyugyug sa kanya. Maya, Esong, gumising kayong dalawa. Bilisan nyo. Aling Rosa, ano pong ginagawa nyo dito? Bakit kayo nandito? Delikado po, baka may gawin silang masama sa inyo. Huwag ka maingay, hindi nila alam na isa akong tao. Naligo ako ng katas ng mga damo kaya naging kasing amoy ko na sila. Tingnan mo ang itsura ko. Iniladlad ko talaga ang aking buhok para makabukha ko sila. Mukha na akong sinaunang tao na naninirahan sa kuweba. Nandito ako para iligtas kayo. Mamaya babalikan namin kayo ng Tio Dante mo. Ililigtas namin kayo. Kailangan nyo lang makinig sa akin. Hindi kayo pwede magtagal dito dahil anumang oras, kakainin na nila kayo. Sabi po ng isang lalaki, nakakapagsalita po siya kagaya natin. Mamayang hating gabi daw po, pagtapos ng ritual nila kami kakainin. Kaya nga kailangan nyo na makatakas dito. Si Kilas ang nakausap mo. Siya ang leader ng mga aswang na mangingilaw. Gisingin mo na si Esong. Esong, gumising ka, bilisan mo. Bakit ate? Nandito si Aling Rosa. Maya, makinig ka sa akin. Amayang hating gabi, bubusugin namin ang mga aswang. Dahil kapag busog sila, nakakatulog sila. Ang kailangan nyong gawin mamaya ay tumahimik. Antayin nyo ang pagdating ko dahil ililigtas namin kayo.
Pero mamayang hating gabi na rin po kami kakainin. Yun ang sabi ng pinuno nila. Aling Rosa, ayoko pa pong mamatay. Iligtas niyo po kami bago mag-ating gabi. Bilog na po ang buwan, oh. Huwag kayong mag-alala. Sisikapin namin ni Dante na makahuli ng maraming hayop ng mas maaga. Babalik kami. Magtiwala kayo sa amin. Aling Rosa, mag-iingat po kayo. Kayo din, hanggat maaari. Huwag kayong gagawa ng ikagagalit nila, ha? Dahil anumang oras pwede nila kayong patayin at kainin. Pero palihim niyong sirain ang pagkakatali sa pinto ng kulungan nang hindi nila napapansin para madali kayong makalabas mamaya. Ano po bang gagawin nila sa amin mamaya? Bakit hindi pa ngayon? Riritwalan pa nila kayo sa ilalim ng bilog na buwan. Nasa tradisyon nila yon tuwing may inaalay sa kanila kapalit ng halamang gamot. Kaya kailangan nyo mag-ingat dahil kayong dalawa ang pagkain nila ngayong gabi. Salamat po ng marami sa tulong nyo. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hinihintay na ako ni Dante. Pakisabi po kay tatay, mag-iingat siya. Sige, aalis na ako. Ate, galit ka pa ba kay tatay? Galit ako sa ginawa niya. Kailangan niya magpaliwanag kapag nakaligtas na tayo dito. Ginawa niya lang siguro yun para kay nanay. Alam ko, pero hindi ibig sabihin kailangan niya na ako ipamigay sa mga aswang na to. Buhay ko nakasalalay, Esong. Buong buhay ko akala ko ayos ang pakikitungo niya sa akin. Akala ko tanggap niya ako, pero hindi pala. Sinira niya ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya kakausapin. Pero ililigtas niya naman tayo eh. Ililigtas ka niya, hindi ako. Kung hindi ka sumama sa akin, malamang na hindi na siya pupunta rito para balikan at iligtas ako. Dahil alam niya na mangyayari. Nandito siya para sa'yo, Esong. Hindi siya nandito para sa akin. Hindi niya naman ata ginusto to. Kailangan lang talaga ni nanay ng gamot. Pero hindi solusyon ang ibigay ako sa mangingilaw, Esong. Tigilan mo na nga ang pagtatanggol sa kanya. Dahil kahit anong sabihin mo, mali pa rin ang ginawa ng ama mo sa akin. Itinuring ko siyang para ko na ring tatay. Pero itong ginawa niya sa akin, di tama ang ginawa niya. Buong buhay ko tinanggap ko siya. Kahit ikaw. Pero hindi ko akalain na ganito palang gagawin niya sa akin. Nakakasama ng loob. Kayong dalawa, ihanda nyo ng inyong mga sarili. Dahil konting oras na lang ang natitira, magiging pagkain na kayo. Hindi nga kami pagkain. Pagkain namin kayo. Wala na kayong magagawa pa. Ilang oras na lang ay magiging pulutan na kayo ng mga kasamaan ko. Mabuti pa manalangin na kayo sa mga tinuturing niyong Diyos. Hilingin niyo na iligtas niya kayo ngayon sa kamay namin. Sisiguruhin kong hindi ka nasisikatan ng araw kapag nakatakas kami ngayong gabi. Napakasama mo! Pakawalan mo na kami! Swerte kayo kapag nakatakas kayo sa kulungan na to. Tandaan nyo, ayaw ko ng tuso. Kapag tumakas kayo ngayong gabi, mas mahirap ang mararanasan nyo sa kamay ko. Bago kayo malagutan ng hininga, sisiguraduhin kong iiyak kayo sa sakit at makikita nyo ang inyong katawan na unti-unti na naming kinakain. Halimaw ka! Ang sama mo! Tama na yan, Esong. Wala na tayong magagawa. Kailangan na lang natin magtiwala kina Aling Rosa. Paano kapag nahuli sila? Paano na tayo, ate? Ayoko pa mamatay. Baka iniintay na rin tayo ni inay sa bahay. Makakatakas tayo dito. Alam kong magagawa nila Aling Rosa ang plano nila. Kung mabiguman sila, hahanap tayo ng paraan para makatakas. Hindi ko hahayaan na makain tayo ng buhay rito. Hindi maiwasang magalit ni Maya dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang tiyo Dante. Dahil kasi doon ay nahihirapan sila ngayon. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil nandito ito para iligtas sila. Hindi rin naman kasi gusto ni Maya na mamatay sa mga kamay ng mga mangingilaw. Ilang oras ang nakalipas ay napansin ni Mayang nagkakagulo ang mga aswang. Para bang may pinagkakaguluhan silang pagkain. Hindi nga nagkamali si Maya. Dahil may mga hayop na nagtatakbuhan sa kung saan at hinahabol ito ng mga mangingilaw.
Kanya-kanyang takbuhan sila kung saan pumupunta mga hayop na kanilang nakikita. Ni isa ay wala silang pinalampas, kaagad nilang kinakain. Maging mga batang aswang ay nakikipag-agawan sa mga matatanda sa pagkain sa mga hayop. Kitang-kita ni Maya kung paano ito isubo ng mga aswang sa kanilang bibig na akala mo ay isang masarap na pagkain. Ate, nagkakagulo na sila. Nakakadiri ang mga kinakain nila. Mga buhay na hayop. Kailangan nila ng pagkain, Esong, para makatulog sila kaagad. Sana magtagumpay sina Aling Rosa sa kanilang plano. Sana mailigtas talaga nila tayo dahil ayoko pang mamatay. Gusto ko pa makasama na matagal si nanay. Hindi pa rin siya magaling. Kailangan niya pa ako. Bakit pala hindi kinakain si Aling Rosa ng mga aswang? Kanina lang halos isubo na nila tayo ng buo eh. Tapos si Aling Rosa parang hindi nila nakikita. Malakas din naman ang pangamoy nila. Pero bakit hindi siya ginagalaw ng mga aswang? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa sinabi niyang naligo siya ng katas ng mga damo. Ipagpasalamat na lang natin na may tutulong sa atin ngayong gabi. Hintayin na lang natin na makatulog ang mga aswang. Kagaya ng sabi ni Aling Rosa, makakatulog sila kapag nabusog at doon tayo tatakas. Paano tayo makakatakas dito sa kulungan na to? Tignan mo nga ate, yung pagkakatali nila sa pinto, parang hindi na matatanggal eh. Gagawa tayo ng paraan. Hindi pwedeng dito lang tayo hanggang sa magating gabi. Tandaan mo, nanganganib ang buhay natin ngayong gabi. Hindi rin natin pwedeng pilitin na lumabas sa mga maliliit na butas na yan. Maraming tinik. Hindi rin naman tayo lulusot dyan. Siguradong puro sugat tayo, hindi pa tayo nakakalabas. Kung hindi tayo makakaalis dito ngayon, paano tayo maliligtas ni na Aling Rosa? Maghanap tayo ng pwede nating daanan palabas. Paano nga tayo makakaalis dito, ate? Huwag kang maingay. Mukhang tulog na sila. Tumayo ka na. Bilisan mo dito, oh. Subukan mo lumusot dito sa tinuklap kong dingding. Bilisan mo. Ate, hindi ako kasya. Tulungan mo akong tuklapin ng sahig. Pwede tayo makalabas dito. Pero matagal pa, baka magising na sila. Wala na tayong ibang paraan. Bilisan mo. Ate, si tatay yata yun at si Aling Rosa. Papalapit sila sa atin. Sila nga. Aling Rosa, wala po kami madaanan. Huwag kayo maingay. Dante, nasa nang itak na ibinigay ko sa'yo kanina? Akin na. Ito po, Aling Rosa. Mag-ingat ka sa paghawak ng itak na yan dahil may lason na yan na pwede niyong ikamatay. Ano pong lason? Pinaghalo-halong halaman na nakakalason at kung ano-anong sangkap na kapag napalapat sa sugat nyo ay pwede namang kumalat sa inyong katawan ng ilang minuto at doon din ay mamamatay kayo kaagad. Aling Rosa, pakawalan niyo na po kami, baka magising na sila eh. Ito na, nasira na ang pinto. Bilisan niyo lumabas dyan. Dahan-dahan lang dahil nagigising sila kaagad sa ingay ng paligid. Tay! Huwag ka maingay. Mamaya na kami magpapaliwanag sa inyo. Ikaw, Esong, may kasalanan ka pa sa akin, ha? Pasensya na po, Tay. Mamaya na yan, bilisan nyo na. Kailangan natin makaalis kaagad bago sila magising. Hindi tayo pwede magtagal dito sa bundok. Mahirap silang talunin. Tara na, Esong. Bilisan mong lumabas. Doon tayo sa pinagtaguan namin kanina ni Dante para kung sakali man na magising sila at malaman nilang nakatakas kayo ay hindi kaagad nila tayo makikita. Nagmadali na silang umalis palayo sa kuta ng mga mangingilaw. Ilang minuto din silang tumatakbo para lang makalayo sa tribo na yun. Huminto lamang sila nang makaramdam ng pagod. Sa isang puno sila huminto, kung saan matataas ang mga sanga at malalaki ang ugat na kanilang inupuan. Pagod na pagod sila kaya habulin nga ang kanilang ginawa ng makaupo na. Malayo pa po ba tayo? Kanina pa tayo tumatakbo eh. Napapagod na rin po ako. Malaki ang bundok na to, Maya. Hindi tayo basta-basta makakauwi sa atin. Lalo pat madilim pa. Baka bukas pa tayo makalabas ng bundok. Pero delikado na po kung magtatagal pa tayo dito sa bundok. Baka po anumang oras magising sila at habulin tayo. Wala tayong magagawa.
Kailangan natin magtago para hindi nila tayo makita. Kung makita man nila tayo, kailangan nating lumaban para hindi nila tayo mahuli. Kasalanan mo to, tay eh. Kung hindi mo inutusan si Ate Maya na kumuha ng halamang gamot para kay nanay, hindi sana kami mapapahamak. Pwede naman tayong dalawa na lang eh, kasi pareho tayong lalaki. Pero bakit si Ate Maya pa? Hindi ko ginusto yun. Wala lang ako ibang pagpipilian dahil buhay ng nanay niyo nakasalalay dito. Eh, ang buhay ko, Tiyo. Hindi ba mahalaga sa'yo ang buhay ko? Nakuha mo pa makipagkasundo sa aswang na yun para sa halamang gamot? Bakit niyo po nagawa sa akin yun? Ni minsan hindi ko inisip na ayaw niyo sa akin. Pero kanina habang nakatali ako, kung ano-ano na pong pumapasok sa isip ko. Kung totoo ba ang mga pinakita niyo sa akin o hindi. Tama na yan. Saka na kayo mag-usap kapag nakauwi na tayong lahat. Hindi po eh. Kailangan ko marinig ang paliwanag ni Tio Dante. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit niya naisip na ipagpalit ako sa halamang gamot na yon. Bakit niya ako inalay sa tribo ng mga aswang? Hindi ko pa rin po maintindihan, Tio Dante. Buong akala ko po ayos ang pakikitungo niyo sa akin. Pero simula nang sabihin sa akin ng aswang na yun ang lahat kung bakit ako nandito sa bundok, naging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi pala ganun ang tingin niyo sa pag-aakala ko. Tio, bakit niyo nagawa yun? Tay, paano niyo po nagawa kay Ate Maya yun? Totoo po bang inalay niyo talaga siya sa mga aswang? Sabihin niyo, Tay. Sabihin niyo, Tay, na hindi totoo yun. Totoo yun. Kagaya ng sabi ko kanina, buhay ng nanay niyo nakataya. Para mailigtas siya, kailangan natin ng halamang gamot na yun. At tanging kay Kilas lang meron nun. Sa kanila lang makukuha. At kapalit ng gamot na yun ay isang buhay. Isang buhay na pwede nilang kunin at gawing pagkain. Kaya po ba akong napili niyong ibigay sa kanila? Ganun na po ba ako kawalang halaga sa inyo? Pero bakit pa po kayo pumunta dito? Bakit gusto niyo pa kaming iligtas? Dahil ba kasama ko si Esong? Kung hindi ko po ba siya kasama, hindi ka na po pupunta dito para iligtas ako? Tiyo naman, bakit? Dante, paano mo nagawa kay Maya yun? Hindi ba sinabihan na kita kung gaano kadelikado ang makipagkasundo kay Kilas? Hindi basta-basta mangingilaw. Binalaan na kita pero hindi ka pa rin nakinig. Aling Rosa, wala na akong maisip na ibang paraan. Kailangan kong gawin yun para sa asawa ko. May paraan pa, Dante. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Hindi mo ba natatandaan na isa akong albularyo? Kung hindi ko pa nakita si Mayang dumaan kanina sa bahay ko, hindi ko pa malalaman kung anong ginawa mo. Dante naman, buhay ni Maya ang nakataya dito. Paano kapag nalaman ng asawa mo ang ginawa mo sa anak niya? Sa tingin mo ba matutuwa siya? Kahit na gumaling siya, hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya dahil sa ginawa mo. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Hindi na kita kilala, Tay. Binigo mo kami. Patawarin niyo ako. Hindi ko naman talaga ginusto yun. Hindi ko na uulitin. Hindi ko po alam, Tiyo. Ang laki ng tiwala ko sa inyo pero sinira niyo lang po. Tinanggap ko po kayo bilang pangalawang asawa ni Nanay. Pero hindi ko po alam na magagawa niyo sa akin to. Sige na, tama na yan. Saka na natin yan pag-usapan kapag nakauwi na tayo. Kailangan na natin magmadali dahil baka gising na mga mangingilaw. Kapag nalaman nilang nakatakas kayo, sigurado kung hahalugugin nila ang bundok makita lang kayo. Aling Rosa, bakit po ba mangingilaw ang tawag sa kanila? Bakit para silang kagaya din natin pero iba ang itsura? Maging ang pananalita nila hindi namin maintindihan. Tanging yung parang pinuno lang nila ang nakakausap namin. Ang nakausap nyo kanina ay si Kilas. Siya ang pinuno ng mga mangingilaw dito sa bundok. Lahat ng may buhay sa kanila ay pagkain lang. Kaya kahit na anong uri ng hayop, kapag nakikita nila ay kanilang kinakain. Minsan lang sila makatikim ng tao kapag nakikipagkasundo si Kilas sa mga tao sa bayan. Lalo na kapag halamang gamot ang pinag-uusapan. Marami silang halamang gamot dito sa bundok. Lahat ay mabisa at makakalunas sa kahit na anong sakit.
Pero hindi natin yun basta-basta makukuha dahil maraming mangingilaw ang nagbabantay. Kaya para makuha yon, kailangan mong makipagkasundo kay Kilas. May kahinaan din sila. Kapag nabubusog sila ng gusto ay nakakatulog sila na mahimbing. Pero muling magigising na gutom na naman. Hindi rin sila umaalis sa bundok na ito. Tanging si Kilas lamang ang nakakababa sa bayan dahil sanay na siyang makipaghalubilo sa mga tao. Nagagawa niya lahat ng gusto niya para lang mapakain ng masarap ang kanyang mga pinamumunuan. Bakit po hindi sila lumalabas ng bundok kung alam nilang maraming tao sa labas nito? Takot sila. Dahil alam nilang kapag lumabas sila ng bundok, maraming panganib ang naghihintay sa kanila. Utos lang ni Kilas ang kanilang sinusunod. Alam ni Kilas kung gaano kahirap kalabanin ng mga tao. Kaya siya lang ang tanging lumalabas ng bundok. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga nasasakupan. Kung hindi po ba kami nakatakas, susunugin po ba nila kami sa malaking apoy doon kanina bago kainin? Hindi. Puputol-putulin nila ang katawan nyo at kakainin ng hilaw. Hindi sila nagluluto. Mas gusto nila ang hilaw na pagkain. Nakita nyo naman kung paano nila kinain ang mga hayop na pinakawalan namin ni Dante kanina. Sarap na sarap sila sa mga hilaw na hayop. Kinakain nila ng buo at walang tinitira kahit dugo. Paano po kapag wala na silang makain na tao? Ano pong mangyayari sa kanila? Hayop ang kanilang kinakain. Pero hindi pumapayag si Kilas na hindi nakakakain ng tao ang kanyang mga nasasakupan. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa mga mangingilaw? Matanda na ako, Maya. Dito na ako pinanganak at dito rin ako mamamatay. Nakita ko na sila nung bata pa lang ako. Kilala ko rin si Kilas. Ang tatay ko ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kaya galit na galit si Kilas sa mga tao. Pero hindi niya pwedeng galawin na lang basta-basta ang mga tao. Dahil alam namin ang kahinaan ng mga mangingilaw. Sabi ko sa iyo, Ate Maye, totoo ang mga aswang. Oo na. Shh! Huwag kayong maingay. May naririnig akong mga kaluskos. Ano po yun? Nandito na sila. Naaamoy ko. Naaamoy din po ba nila tayo? Oo, pero ako hindi. Dahil albularyo ako. Kaya po ba hindi ka nila ginagalaw kanina? Oo. Hawakan niyo itong kwintas na to. Huwag na huwag niyo yan bibitawan. Kapag hawak niyo yan, hindi nila kayo malalapitan. Dahil mabisang pangontra ang kwintas na yan sa mga mangingilaw. Dante, ilabas mo ang kutsilyong ibinigay ko sa'yo kanina. Kailangan nating mapatay si Kilas kahit na anong mangyari. Takbo! Bilisan niyo! Tay! Tara na, Esong! Ate Maya, si tatay! Baka hindi niya kayang labanan ng mga mangingilaw! Kaya niya yan! Kasama niya si Aling Rosa! Kailangan na natin tumakas! Bilisan mo! Ate, meron sa harapan! Dito tayo sa kaliwa, bilis! Dante, sundan na natin ang mga bata. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa kanila. Aling Rosa, bakit parang hindi sila nababawasan? Ang dami ko nang nataga pero lalo silang dumadami. Marami sila, Dante. Habang tumatakbo ay patuloy nilang nilalabanan ang mga mangingilaw gamit ang mga sandata na binigay ni Aling Rosa. Hindi basta-basta ang itak at kutsilyong kanilang ginagamit dahil ibinabad ito sa katas ng halamang nakalalason. Hindi sila nagdadalawang isip na patayin ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Pinagtutulungan nila ang mga ito hanggang sa bawian ng buhay. Aling Rosa, sa likod nyo! Tay! Ate Maya, si tatay may sugat! Nakalmot siya ng aswang! Ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Dante, tumayo ka! Hindi pa sila nauubos! Aling Rosa, umaatras sila! Nandito si Kilas. Naaamoy ko siya. Lumapit kay sa akin. Maya, wag na wag mong bibitawan ng kwintas. Dante, tusok ang kausap. Hindi ka sumusunod sa kasunduan. Kilas, tigilan mo na ang pakikipagkasundo sa mga tao. Mamuhay kayo ng tahimik dito sa gubat. Pinantaan na kita noon pa.
Hindi ka pa rin ba nadadala sa nangyari sa mga magulang mo? Binigay lang namin ang gusto nyo pero may kapalit. Hindi naman kami bumabali sa pangako. Pero ang mga kagaya nyong hindi marunong tumupad sa usapan, dapat nang mamatay at maging pagkain namin. Aling Rosa, matagal ng panahon yun. At hindi ako titigil hanggat hindi nauubos sa mga tao sa baryo nyo. Kailangan namin ng pagkain. Nauubos na ang mga hayop dito sa gubat. Kilas, tandaan mo, kailanman hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kaya mabuti pang itigil na natin to. Pabayaan mo nang makauwi ang mag-aamang ito. Hindi ako makakapayag sa gusto mo, Aling Rosa. Alam mo kung gaano namin kakailanganin ng pagkain. Lalo pa ngayong bilog ang buwan. Pero hindi sila pagkain. Tao sila, Kilas. Para sa amin, pagkain kayo mga tao. Kaya mabuti pa, sumuko na kayo para hindi na kayo mahirapan pa. Hindi mangyayari yan. Lalaban ako hanggat kaya ko. Ako rin, hindi mo ako makukuha at kahit na sino sa amin. Dante, kapag binato ko siya ng asin, saksakin mo siya kaagad sa kanyang dibdib. Naintindihan mo? Ikaw naman, Maya, isabit mo sa kanyang leeg ang kwintas kapag nasaksak na siya ni Dante. Kailangan natin siyang mapatay bago mag-alas 12. Pero Aling Rosa, mahirap po makalapit sa kanya. Ang dami pa nilang nakapaligid. Wala tayong magagawa. Kailangan natin silang labanan. Ano pong gagawin ko? Natatakot po ako. Esong, magbantay ka sa paligid. Kailangang walang ibang makalapit sa amin na mangingilaw. Gamitin mo itong asin. Ihagis mo sa kanila kapag palapit na sila. May dala din po akong asin. Meron din akong tirador dito. Gamitin mo rin kung sakali. Kailangan natin silang matalo. Mag-iingat kayong lahat. Handa na po ako, Aling Rosa. Ako din po. Kaya mo pa ba, Dante? Kaya ko pa po, Aling Rosa. Kung ganon, kailangan na nating simulan ang laban. Huminga ng malalim si Maya habang iniintay ang gagawing pagsugod ni Aling Rosa kay Kilas. Halata sa pananalita ni Kilas na galit siya sa kanyang tiyo Dante. Nakikita na ng dalaga na naghahanda na si Aling Rosa sa pagsaboy ng asin kay Kilas. Pero hindi pa rin niya ito naituloy dahil may bigla na lamang sumugod sa kanilang harapan na dalawang mangingilaw. Pero bago pa man ito makarating sa kanila, ay kaagad na itong nasaksak ng kanyang tiyo Dante. Kaya napahandusay ang dalawang mangingilaw sa kanilang harapan at ang ilang mga kapwa nila aswang ay napasinghal dahil sa kanilang nakita. Mauutak din talaga kayo mga tao. Kailangan nyo ng turuan ng leksyon. Ate Maya, sa gilid mo! Sige, subukan niyong lumapit. Esong, maging alerto ka. Kailangan mo maging matalino sa paggamit ng tirador. Aling Rosa, marami na sila sa harapan. Hindi ko na rin makita ang kanilang pinuno. Nasa paligid lang yon at nagmamasid. Maging alerto ka, Dante. Aling Rosa, kaya pa po ba natin silang labanan? Ang dami na po nila. Kailangan nating tumakas. Dante, anumang oras hahabulin nila tayo kapag tumakbo tayo. Ihanda mo ang itak. Kapag sinabuyan ko sila ng asin, tumakbo na tayo ng mabilis. Sige. Ngayon na! Takbo, Ate Maya! Bilisan niyo tumakbo. Huwag kayong ihinto. Kailangan natin makatakas dito. Bilisan nyo! Dito tayo, ate! Bilis! Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Ate, hindi ko na makita sila Tate at Aling Rosa. Naiwalay tayo sa kanila. Hindi ko na rin namalayan. Bilisan mo. Baka makita natin ang labasan ng bundok na to. Hindi ba natin sila babalikan? Baka kung ano na nangyari sa kanila eh. Kapag bumalik tayo, hindi na natin alam kung ano naghihintay sa atin doon. Baka bigla na lang tayong harangan ng mga mangingilaw. Mas malalagay tayo sa panganib. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tumakas. Hindi tayo pwede magpakampante na lang dito. Kailangan din nating mahanap ang daan palabas. Ate Maya, may sugat si tatay. Baka mapano siya. Kasama niya si Aling Rosa. Hindi siya pababayaan. May mga pangontra silang dala. Kaya alam kong kaya nilang labanan ng kampo ni Kilas. Ate, si Kilas!
Napahinto sa pagtakbo si Maya dahil bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan si Kilas na malapad ang ngiti. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng dalawa kaya napaatras sila. Nakaramdam na naman ng takot si Maya dahil masama na ang tingin sa kanya ni Kilas. Parang anumang oras ay kakainin na siya nito. Nang wala nang maatrasan ang dalawa, ay bigla na lamang sinakal ni Kilas si Maya at itinaas na halos hindi na maabot ni Maya ang lupa. Kaya habulin ni nga ang ginawa niya. Maging ang hawak nitong kwintas ay kanyang nabitawan kaya malaya siyang nahahawakan ni Kilas. Hindi rin siya malabanan ni Esong dahil ubos na ang kanyang asin. Tanging tirador na lamang ang kanyang hawak. Ibaba mo ang ate ko! Kung hindi sana kayo tumakas, hindi na tayo mahihirapan pampare-pareho. Pero dahil mga pasaway kayo, kailangan mo munang magdusa. Pinahirapan niyo pa kami. Halos maubos ang mga tauhan ko dahil lang sa inyong mga tao. Ngayon, hindi na ako makakapayag na may mamatay pa sa amin dahil lang sa inyo. Ibaba mo sabi ang ate ko! Isa ka pang bata ka. Ibaba mo ang hawak mong yan. Kung hindi tuluyang mamamatay itong ate mo. Tumakbo ka na, Esong. Takbo na. Kapag hindi mo binaba ang ate ko, ipipiti ko sa'yo ang tirador na to. At sisiguraduhin kong babaon sa katawan mo ang bato na to. Ibaba mo ang ate ko! At sinong tinakot mo? Hindi ako nagbibiro. Ngayon mo sabihin hindi ka natatakot. Gusto mo pa ng isang bato sa katawan? Kapag hindi mo binaba ang ate ko, 10 sunod-sunod na batong tatama sa katawan mo. Ang sakit! Ate, tara na! Ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga. Dito tayo. Kailangan natin magtago sa Kilas na yun. Halimaw siya. Demonyo talaga. Hayop kang bata ka! Lumabas ka! Papatayin kita at sisiguruhin kung walang matitira sa katawan mo! Nasaan ang asin? Ubus na ate. Ang daming aswang kanina habang tumatakbo tayo. Kaya binabato ko sa kanila. Kilas! Kami ang kalabanin mo! Nasaan ang kwintas? Nabitiwan ko kanina. Nakita kong nandun sa puno. Susubukan kong balikan. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Mag-iingat ka. Oo, ate. Ilabas mo ang mga bata na yun. Kailangan ko silang mapatay. Hindi nyo ito lugar kaya huwag kayo magmagaling. Ibigay nyo sa amin ang pagkain namin. Dante, tumupad ka sa pangako mo. Ibigay mo sa amin ang anak mong dalaga. Kami ang kaharapin mo. Tama na ang kasamaan mo, Kilas. Kailangan mo nang mawala dito sa mundo. At hindi ko na ibibigay sa'yo si Maya kahit na anong mangyari. Mukhang natauhan na si Tio Dante. Mabuti naman hindi niya na ako ibibigay sa mga aswang na to. Ayoko pang mamatay. Pero si Kilas, talagang ako nang papatay sa kanya. Muntik na ako maubusan ng hininga sa ginawa niyang pagsakal sa akin. Ang hirap huminga. Pakiramdam ko, mapuputol ang leg ko kanina eh. Muntik pa ako mamatay doon. Ate Maya, nakuha ko na ang kwintas. Susubukan kong tumulong kina Aling Rosa. Kailangan tumama ulit ang mga batong ito sa katawan ni Kilas. Huwag kang magpapakita sa kanya. Dito ka lang. Delikado kapag nakita ka niya. Ikaw agad ang lalapitan niya. Sige ate, hindi ako magpapakita. Tuso ka talaga, Dante. Dapat sa'yo pinapatay. Dante, ngayon na! Hindi inalis ni Maya ang kanyang paningin sa kanyang amain habang tumatakbo ito papalapit kay Kilas na nahihirapan dahil sa asin na ibinuho sa kanya ni Aling Rosa at sa batong nakabaon sa kanyang katawan dahil sa pagtirador ni Esong. Napatingin siya sa mga mangingilaw na nakatingin sa kanilang lider. Hindi sila makakilos nang makitang tuluyan ang sinaksak ni Dante sa puso si Kilas. Napasigaw sa sobrang sakit si Kilas dahil sa ginawang pagsaksak dito. Kagad namang kumilos si Maya at patakbong pumunta sa kanila. Mabilis niyang isinuot sa liig ni Kilas ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa. Sabay-sabay silang lumayo kay Kilas. Napahiga na ito sa lupa dahil para na itong nasusunog. Ang kanyang katawan ay nagiging abo ng paunti-unti.
Napatingin naman sila sa lahat ng mga mangingilaw na parang takot na takot sa kanilang nakita. Unti-unti silang umaatras habang nakatingin kay Kilas. Hindi na po ba nila tayo gagalawin? Ligtas na po ba tayo? Oo, Maya. Makakauwi na tayo. Hindi na nila tayo gagalawin dahil patay na ang kanilang leader. Tay! Ate Maya! Aling Rosa! Si tatay may sugat sa tagiliran niya! Ayos lang ako. Mababaw lang naman ito. Tara na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Halina kayo't magmadali. Baka naghihintay na sa inyo ang inyong ina. Kailangan na rin natin siyang magamot. Teka po, hindi na po ba tayo kukuha ng halamang gamot? Yung mga kinuha kasi namin, nawala na rin. Di bale, nakakuha na ako. Huwag ka nang mag-alala. Ate Maya, makakauwi na tayo sa wakas. Oo, Esong. Hinihintay na tayo ni nanay sa bahay. Malamang nagtataka yun kung bakit wala tayong tatlo doon. Oo nga eh. Ang mabuti pa, bilan na lang natin siya ng pasalubong. Huwag niyong sasabihin sa nanay niyo nangyari ha. Baka mag-alala siya. Siya nga pala, Maya. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo dahil sa ginawa ko. Patawarin mo ko. Maniwala ka man o hindi, talagang nagsisisi ako ng sobra dahil sa ginawa ko. Patawad. Mapatawad mo pa sana ako. Pinapatawad na po kita, Tio Dante. Salamat din po sa pagligtas niyo sa amin. Lalo na po sa inyo, Aling Rosa. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nakain na po kami ng mga aswang na yun. Maraming salamat po. Walang anuman. Ang mahalaga ngayon ay matatapos na ang kasamaan ng mga mangingilaw. Kailangan na lang nating balaan ng ibang tao na wag nang pupunta sa bundok na yan dahil delikado. Sana po makinig sila. Sigurado rin po kung hindi ako paniniwalaan ng mga kaibigan ko kapag sinabi ko sa kanilang nakalaban natin ang mga mangingilaw, lalo na ang kanilang pinuno na si Kilas. Huwag ka na magkwento sa kanila, ano ka ba, Esong? Baka sabihan ka pa nilang sinungaling. Ay siya, ang mabuti pa umuwi na tayo. Tara na, kailangan na ring magamot tong si Dante. Tay, tara na po. Muling naglakad ang apat pa uwi sa kanilang baryo. Inabot na sila ng umaga sa paglalakad dahil may kalayuan ang bundok na kanilang pinuntahan. Nagtagumpay naman silang makalabas doon, kaya madali na silang nakabalik sa kanilang tahanan. Kaagad nang gumawa ng gamot si Aling Rosa mula sa mga halamang dala niya para malunasan na si Dante maging ang asawa nito. Laking pasasalamat naman ni Maya dahil sa pagligtas sa kanila sa kamay ng mga mangingilaw. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari na yon. Isa na siya sa may mga kwento tungkol sa mga aswang sa bundok na yon sa kanilang lugar. At nagbibigay ng babala sa sino mang magtangkang pumasok doon. Pipilitin niyang wala ng sino mang taong papasok sa bundok para hindi mapahamak at hindi na maging pagkain ng mga aswang ang mga naninirahan doon. Esong, saan ka pupunta? Bakit dala-dala mo yung tirador mo? Sa bungad ng bundok, ate. Alam mo, sabi kasi ni Aling Rosa sa akin, kanina may mga dayo daw na pupunta sa bundok. Sasabihan ko lang sila, baka kung anong mangyari sa kanila eh. Ha? Ikaw lang mag-isa? Eh paano kung hindi maniwala sa'yo ang mga dayo? Baka lalo pa silang pumasok sa bundok. Sasamahan ko siya. Kagaya ng pangako ko kay Aling Rosa na tutulong akong protektahan ng mga tao. Kailangan wala na mapahamak. Gagawin kong lahat na makakaya ko para wala nang susunod na mabiktima ang mga mangingilaw na yon. Ano kaya kung sumama na rin ako? Tara na ate, baka hindi na natin sila maabutan eh. Kailangan natin silang pigilan. Sige, tara na. Kaagad namang napigilan ng tatlo ang mga dayo, kaya naging panatag na sila. Ilang linggo lang ang nakalipas ay unti-unti nang gumaling ang ina ni Maya sa tulong ni Aling Rosa. Magmula noon
ay wala ng tao ang pumapasok sa bundok na yon dahil sa takot. Maging ang mga aswang na mangingilaw ay hindi na rin bumababa para makipag-usap sa mga tao dahil takot na rin sila. Dahil sa ginawa nila Maya sa kanilang leader. Wakas!